talaga siya kay Lenny daw. Pero dahil wala akong thumbnail nun, dito muna tayo mga kababayan sa presidente ng impyerno. Oh. With all this revelation that ayun nga, meron kayong mga request kay kay President Bongbong Marcos in case he wins, which is he won. And of course, yung conversation nyo with Senator Amy Marcos. Ngayon ba, do you regret teaming up with President Ferdinand Marcos during the 2022 elections? This is actually the question wherein nakita po natin mga kababayan yung kanyang tunay na motibo bakit siya tumakbo. Kasi yung revelation dito, hindi lang basta-basta, maraming nalaglag na tao dito. Nalaglag si Manny Villar dito mga kababayan. 'Di ba? Nalaglag din na meron siyang itinatago, na meron siyang tinatakbuhan na ayaw niya na siya ay habulin ng mga mauupo sa gobyerno. Alam mo, inisip ko yan. Naisip ko na yan. And then naisip ko kasi, ganito. Sila yung tumatakbo, di ba? Tumakbo si BBM, tumakbo si Lenny. So, idol lang naman sa kanila yung mananalo noon. Tapos mayor ako ngayon. Imagine natin, parallel world na either sa kanila ang president and then ako ang mayor. So I'm sure, lahat ng mga nakapalibot sa kanila, magtitingin pa rin sila sa akin doon sa Davao City. Hahabulin pa rin nila ako doon sa Davao City. Because tinitingnan nila, yung mga nakapalibot sa kanila, wala na yan silang pakialam kasi president na sila, di ba? Pero yung mga nakapalibot sa kanila, may pakialam. Kasi sila yung tumitingin ng future. Sila yung tumitingin ng 2028. And then, meron akong realization yan because ang nagsabi sa akin yan, si former Senate President Manny Villar. Laglag dito si si Manny Villar. Ang mga Villar, mga kababayan. Nako. Eto na Talagang lumabas dito, nilaglag kayo ni Sara Duterte. Nandun pa naman kayo sa slate ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ngayon, kakampi pala kayo ng mga ito. Ito yung katunayan na talagang ang pamilya Villar at pamilya Duterte, sila po ay magkakampi, magkakumplot. 'Di ba? Sila yung mga, alam nyo na, yung mga statement sa kanila nang gagaling. Sabi niya, wala kang kawala dyan. Saan ka man magtago, saan ka man pumunta, hahabulin ka nila kasi tinitingnan nila ang 2028. So, I don't regret running for Vice President. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tapos hinahabol nila ako ngayon. Diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako kasuhan. So technically, mga ka-GP Natics, na-establish natin dito the reason why and the real motive kung bakit tumakbo bilang vice presidente itong si Sara. Dahil kailangan niya ng makakapitan, kailangan niya ng kakampi, kailangan niya po na magtatanggol sa kanya. Siyempre, once na nanalo ang presidente at katandem niya ito, untouchable sana sila. Tama? Untouchable po sana sila. Just so happen, mga ka-GP Natics, ang mga taong ito kasi masyadong gahaman sa pwesto. Masyado rin po silang atat at masyadong mapanlamang sa kapwa. Kaya ang kanilang mga lihim ay unti-unting nagsilabasan. Kung kayo ay nanahimik at sinamahan nyo sa laban si Pangulong Bongbong Marcos, siguro walang problema. Ito kasi yan sabi ko nga sa inyo, siguro Panginoon na ang nagsasabi. Ipinakita yung problema tungkol po doon sa nahuling halos 1 ton ng shabu dyan po sa Tondo kay Police Master Sergeant Mayo. And the rest is the history hanggang napunta po tayo sa Quadcom.
Diba? Oh. Napakadali nila ako tanggalin Aha. sa pwesto as mayor. Ngayon, Oh, ito magandang tanong. Sabi ni Hermie Basingel, ano raw at bakit naman siya kakasuhan? Lumabas na po yung problema ni Sara. Ano yung problema niya? Yung Confi funds, nung siya po ay mayor, 460 million kada taon. At ang kanyang pinagkagastosan base sa kanila ay hindi po naka-align doon sa dapat pagkagastosan ng Confi funds. Ang pinaggagastosan lang niya, feeding program, ano pa, libreng sakay program, planting of trees. Tapos ngayon, nabubusisi yung mga yan. Ngayon, ang pinag-uusapan pa lang, Confi funds ng 2021. Diba? 2021 pa lang. At nakikita na natin na gina-justify nila yung expenses ng 2021 Confi funds by getting a certification coming from the different agencies. Diba? Especially the AFP. Ginamit nila yung certification para ipasa sa COA. O eto, ginastos namin. 'Di ba? Eh wala naman pala ultimo piso silang ginastos doon sa youth ano ba yun, YLS. Tapos bakit mo ipepresenta yung resibo or yung certification ng AFP doon sa COA? Na wala ka namang ginastos. So, ibig sabihin, gusto mo lang palabasin na nanggaling sa pondo ninyo yung ginastos doon. Kasi iprinisinta mo eh. Ang tanong dyan, mga kababayan, kung ito nagawa niya during her time as a DepEd Secretary and OBP, Office of the President, malamang sa malamang, nung panahon na siya po ay mayor, ay meron ding mga ganito. May mga pinalusot din. 'Di ba? Kaya po siya natatakot. Nahabulin siya ng kahit sino na maupo sa gobyerno, lalong-lalo na po kung si Leni ang mauupo. Yan sana yung topic natin na isa pa eh. Takot siya na maupo si Leni, kaya mas pinili niya po na kampihan si Pangulong Bongbong Marcos, at least may magbaback up sa kanya. Sinagot niya yan eh. Tinanong sa kanya, di ba sabi mo, hindi ka naman tinanong ni BP Leni na magbisi sa kanya. Sabi niya, kung tinanong ka ba, pipiliin mo si Leni? Sabi niya, ay hindi. Bakit ka siya pipiliin? Alam niyo, magkaaway sila ng tatay ko. At sigurado, kung siya mauupo, magkakampihan na sila ng ICC. Oh. Sinabi niya yon. Mamaya, paparinig ko sa inyo sa uli. hindi nila ako matanggal. Oo. Ano? They can drag me to hell. Okay. Drag me to hell Pagdating daw. nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Eto sabi ko sa inyo eh. 'Di ba? Sa nagsasabi sa akin kahapon, kagabi, sabi niya, "Oh, demonyo ka, vlogger ka. Wala kang kwenta." Oh, kung demonyo ako, bakit hindi ko kakampi si Sara? Kasi makatuwid, dahil hindi ko kakampi si Sara, hindi ako demonyo. Kasi si Sara demonyo. Sabi niya, presidente raw siya ng impyerno. Oh. At saka hindi ako nag-iisip ng ganyan sa kapwa, naputuli ng ulo. Di ba? Nakikita natin, may criminal mind, may criminal instinct si Sara, na talagang kaya niyang gumawa ng mga karumal-dumal na krimen. Di ba, Tatay Philip? Yes. Jason? Yes. Pahiram ako ng ballpen, lagyan ko lang ng note kung saan ako nag-stop kasi para alam natin saan tayo mag-start. Mamaya. Kung sinabi niyo po na hindi kayo nagsisi, Eto yon, mga kababayan. Ay, hindi pa pala rito. Iba pala yung takot kay Leni. Wait lang, iba pa yon. Tuloy lang natin to. na tumakbo kayo for Vice President, pero nagsisi po ba kayo na nakipag-tandem kayo kay President Bongbong Marcos? Hindi man ako na-request ni VP Leni na tumakbong Vice President niya. No, hindi ko pinagsisihan yung pagtakbo ko as Vice President. And hindi ko din pinagsisihan na nakipagtandem ako sa kanya. I'm sure
merong rason ang Diyos kung bakit ako nilagay dito sa upuan na ito, sa ilalim ng seal na yan. Para rin siguro sa kanya, para kay BBM, or para sa bayan, hindi ko alam kung anong rason ng Diyos. Sometimes, or all the time, hindi natin nakikita ang rason ng Diyos. Nakukonect na lang natin siya kapag meron ng ibang nangyari sa buhay natin. Siguro, yun yung rason. Para, Di ba? Napansin nyo rin yon mga ka-GP natin. Sabi ni Ma'am Criselda Apare, Sarah here without a trace being an attorney. Di ba? Sabi niya ganon. So disappointing, what a waste of both. Hindi ko talaga siya nakitaan na siya ay isang may indikasyon na siya ay isang abogada. Sa totoo lang, the way she speaks, wala man lang kalatoy-latoy. She can't even articulate a sentence. 'Di ba? Yung sentence na masasabi natin na dire-diretso, she can't. Hindi ko man lang marinig sa kanya 'yon eh. Kahit nung ang nagtanong sa kanya yung foreigner, may nagtanong sa kanya foreigner dito eh. Yung sagot niya mga kababayan talagang sagot pang grade 1. Sagot pang kanto. Yung alam mo yun, nakapulot lang ng English. Yun na yung ginamit. Yung nakapulot ka lang ng English, na feeling mo, pucha, ang galing mo na mag-English. Ganon yung datingan sa akin ni Sarah. Bakit ko nasabi? Syempre, mga ka-JP Natics, ako ay nanggaling, hindi ko sinasabing fluent ako sa English ha. Pero syempre, yung basic English, kayang-kaya ko naman yan. Ngayon, nung si JDB dati nagtuturo sa call center, ako rin yung pumalit sa kanya. Nagtitrain din ako ng mga tao. Syempre, alam ko na yung mga galawan dyan eh. Yung tao na bagito pa lang, tapos nakakuha ng mga, yung simple English, gagamitin ka agad yan, feeling nila, sila yung magaling na talaga silang mag-English. Pero syempre kabisado na namin yan. Ganun na ganun si Sara Duterte. Para ngayon lang nakapulot ng English, ginamit, akala mo, talagang fluent, articulate na siya sa paggamit nito. Syempre pag abogado, hindi ka lang dapat articulate, hindi ka lang dapat fluent. Talagang dapat mga kababayan, merong makikita dyan na talagang hindi na, may mga word na hindi mo basta-basta naririnig sa mga pangkaraniwang tao. 'Di ba? But the thing is, we haven't heard anything coming from her. Oh. Ang kulit. ganito, gawin ko, bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayong lahat. Drag me to hell. Sorry ha. Sila mo na ha, kasi hindi pa sila nakatanong. Ma'am, good morning, VP. Since wala po ko yung intention to run for Vice President from the very beginning, can we say na napilitan ba talaga kayo, and without yung call ni Senator Amy, masasabi nyo ba na nagamit lang kayo para lang manalo si President Bongbong Marcos sa pagkapangulo? Napilitan, hindi. Yep, tama po Ma'am Connie Raaleg, no? Yung mga terminology ng mga abogado, kasi sabi ko nga po sa inyo, tayo, ginagamit lang natin yung mga basic English. Pero yung mga native English at yung mga terminology ng mga abogado, we haven't heard anything coming from her. Diba? Wala tayong naririnig doon. Alam mo kaagad kasi pag abogado may mga terminology na, tapos i-research mo pa yon. 'Di ba? Pero dito kay Sara, normal na normal. Tapos English, mas marami pa Tagalog Tinanong ng English ng foreigner, Tagalog ang sagot. 'Di ba? Hindi naman Sir Tony, hindi naman ako fluent, no. Meron din minsan may mga wrong grammar din tayo. Kasi syempre, hindi ko naman hindi ko naman talaga major ang English. Natuto lang tayo talaga nung mahilig akong manggaya. 'Di ba? Mahilig ako manggaya Sabi ni Buntilao, maraming mahusay sa English ako. Kasi puro attorney yung mga nandun. 'Di ba?
Mas okay pa nga daw ako mang-English, sabi ni Tatay Philip. Hindi naman. Siguro kay Sara po pwede. Mas mahusay pa ako, di ba? Oh. Very rational yung decision making ko sa pagtakbo as Vice President. Sinabi ko kanina. Ganun din ginawa ko. Nilista ko yung positive, nilista ko yung negative. Nandun yung positive, sinabihan ko yung pamilya ko, tell me the negatives. So, ano yung isang tanong? Nagamit. Yes. Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung di mo dalhon ang mga Bisaya. Kaya nagbigay ako ng options. Bisaya tanan. De La Rosa, Bongo, Manny Pacquiao. Kita nyo, inuulit niya yung sinasabi niya kanina. It really contradicts doon sa kanyang unang pahayag. Sabi niya kanina, kaya ako tumakbo dahil hahabulin nila ako. 'Di ba? Kaya ako tumakbo and I was sabi niya ganon, ako ay pinayuhan, 'di ba? Ako ay pinayuhan ni dating Senate President Manny Villar na kahit anong gawin ko ay hahabulin nila ako. That's the first reason. Tapos ngayon naman, kinokontrast niya yung kanyang mga sinasabi na kaya daw siya tumakbo ay dahil sinabi ni Amy, kinausap siya at hindi kami mananalo kung hindi ka namin kasama. Kung hindi namin makukuha ang Visayas at Mindanao. Naku naman, Sara Duterte, kailan ka ba nakilala? Sa panununtok mo? Sa sheriff? Mas marami pang galit sa'yo nun eh. 'Di ba? Bakit ka ba nakilala? At bakit ka namin dinala? Dahil kay PBBM. Hindi dahil sa sarili mong pangalan, hunghang. Kasi nagoyo mo kami. Bakit? Hindi ka uma-attend ng debate. Akala namin, ay matalino yan, kaya ayaw niya makipagdebate. Pinagmalaki pa ako eh. Sabi ko, hindi matalino yan, abogado yan eh. Imposibleng di yan marunong magdebate. Ngayon pala, hindi na uso yung mga ka-GPnatics. Ngayon pala, pag may title kang abogado, huwag ka na basta maniwala. Bakit? Patunay na tong si Sara Duterte. Patunay na hindi lahat ng abogado marunong. Yung iba pala dyan, pinagawa lang sa rekto. Uy, wala kang katibayan, pinagawa sa rekto. Ano pa ang kailangan katibayan? Yung sinasabi kong gawa sa rekto, hindi yun literal na yung papel pinagawa sa rekto. Ang sinasabi ko, the way she speaks, mga kababayan, ay malalaman mo na yung kanyang utak ay pangrekto. Diba? Sabi ni Ma'am Criselda, the way her eyes rolled. Weirdo. Weirdo naman talaga eh. Oh. Bakit ganyan siya magsalita para siyang may bipolar? Baka nabawasan ng tornilyo. Diba? Oh. Hindi, sa totoo lang, diba, lagi ko naman sinasabi, ako, ang weakness ko kasi sa babae, kailangan, magiging crush ko pag matalino yung babae. Tapos may itsura, diba? Tapos yung aura niya malakas, diba? Matapang. Ganon. Kaya ito na paniwala ko kay Sara. To the extent na lagi ako napupunta doon sa kanilang headquarters noon sa Isda. Anak ka ng tinapa, malaman-laman ko. Eto pala, sabi nung iba, mas marunong pa daw ako. Iba talaga pag may pera, no? Kahit hindi ka marunong, pwede ka maging abogado. Magkaka-title ka. Oy, abogado ako Hindi. Kasi hinahanap ko, ano kayong mga nahawakang kaso ni Sara? Wala naman ako nakita eh. 'Di ba? Kaya nga sabi kong ganun, yung kwento-kwento, yung hearsay na ito ay naging abogada dahil sa fraternity ng kanyang tatay. Kinuha yung kanyang papel, pinasa siya. Pero ang usapan siguro ay pang ano ka lang, pang notaryo publiko. 'Di ba?
Oo. Eto pa mga kababayan, idugtong ko na lang din yung usapan dito kung saan po ay sinabi ni Sara Duterte, sinabi niya po na kung sino yung taong kinatatakutan niya. Oh. So, tanaw ni mo, ma'am, sa tingin mo, ma'am, dapat tumakbo na lang po kayong presidente. Hindi din. Aha. Kung papabalikin ako, Aha. tatakbo kang Vice President. Lagay ko dyan. Drag me to hell. Eh? Ma'am Marlene po from Radyo sa Estranta. Here po, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, having said na hindi mo kasalanan na hindi marunong maging presidente, yung nakaupo ngayon, Oh. ibig sabihin ba ma'am, hindi po kayo kontento sa trabaho po ni Pangulo? Kaya nga umalis ako, di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko dun. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko dun. Kayo, kung Kung yung presidente raw, hindi niya alam maging presidente. Si PBBM. Eh, ikaw, alam mo. Ano ang alam mo? Ha? Kahit saang office, ano ang alam mo? Magnakaw? Paliwanag mo muna kung bakit nawawala yung pondo ng, ng confidential funds. Bakit ginagamit nyo ang certification ng ibang agency para lang i-justify nyo na meron kayong ginastos? Huwag deflect ng deflect. Sana yung pag-deflect mo, pinag-aralan nyo muna. Diba? gusto niyo ng pera, Oh. natatakot kayo, kayo lang. Mm. Huwag niyo na ako isali. Mhm. The reason why, noong 2016, ito, sidebar na lang ito, hindi ito kasali, lalo tayong tatagal nito. Huwag na yan. Sige. Ano, o hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1. Wow, ang kapal na mukha. Uy, mga kababayan, totoo ba yun? Saan bang saang nakalagay yan na tawag dito? Constitution yan? Bagong constitution na ba yan? Meron na ba tayong bagong constitution? Na-amyendahan na ba? Eh, sabi niya ang bansang ito walang number 1, hanggang number 2 lang daw. Kasi hinahanap ko saan kayang constitution nakita ni Sara Duterte na walang number 1. Wala daw ulo, walang presidente. Hanggang vice-presidente lang daw. Wala kasi ako nakita Sara Pwedeng sabihin mo sa amin kung saan nanggaling na constitution yan, kailan na amyendahan, sino ang author. Diba? Nangangarap ka ng gising Kakatawa ang putya. Para sa akin. Yes. Bea, Ma'am Borracho. Eto na yung tanong. Hi ma'am, kanina po kasi sinabi nyo na, ma'am here. Yes. Kanina po kasi ma'am sinabi nyo po na hindi ka naman po inask ni VP Lenny para maging vice president niya. Did you somehow wish na sana inask ka na lang po niya na maging vice president niya to run alongside her? Hindi, ma'am. Uy, ginuukop, umidaon sila ni Gukdon, manggihapon na nila si PRD, di ba? Mag-ICC, gihapon na, ala, samot na. Oh. Si Trillanes, ang si Lenny, magkauban mo na sila. So, kung presidente si Lenny, inahaghapon ng ICC. Alam niyo ba bakit hindi umuusad yung ICC? Kwento ko sa inyo next time. Oh, mga kababayan. Ayan Ang liwanag po ng sagot niya kahit hindi ko naiintindihan. Nung tinanong po, paano mo sabing maliwanag kung di mo naintindihan? Siyempre, pinatranslate ko. Ha? Hindi ko naintindihan, pinatranslate ko kasi ako na-curious. Eto, ulitin ko. Para maging vice president niya. Did you somehow wish na sana... kanina po kasi ma'am sinabi niyo po na hindi ka naman po inask ni VP Lenny para maging vice president niya. Did you somehow wish na sana inask ka na lang po niya na maging vice president niya to run alongside her? Hindi, ma'am. Uy, ginuukop, umidaon sila ni Gukdon, manggihapon na nila si PRD, di ba? Mag-ICC, gihapon na, ala, samot na. Si Trillanes, ang si Lenny, magkauban mo na sila. So, kung presidente si Lenny, inahaghapon ng ICC. Alam niyo ba bakit hindi umuusad yung ICC?
Kwento ko sa inyo next time. Mga ka-GP Natics, di ba? Maliwanag. Sabi niyang ganon, kaya hindi po siya, mga kababayan, na kinampihan niya itong si, di ba, alongside with Lenny. Bakit siya kakampihan? Kalaban yun ni Duterte. At mga kababayan, kapag si Lenny daw ang nanalo, sigurado makikipag-tandem ito doon sa ICC. At sigurado, yung ICC makakapasok dito, hahabulin si Duterte. Tama? Oh. Sabi niyang ganon. Nako, napakadelikado noon kapag si Lenny ang nanalo. Sa madaling sabi, takot talaga sila, and the only way na sila ay makatakas sana sa ICC by tandeming dito po kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi alam nila ito ay winnable eh. Sobrang winnable ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahit saan po tayo magpunta noon, talagang sabi ko nga rockstar. Talagang tinatao, napakaraming tao. At yung mga loyalista, yung mga anak-anak nila, talagang nag-antay ng maraming panahon para makaupo muli ang mga Marcos sa Malacanang. Diba? Sabi ko nga po, that is destined eh. And sinabi din ng tatay mo yan, Sara, ang pagiging presidente ay destiny. Hindi yan, kumbaga parang, okay lang. Parang ganon, hindi yan basta-basta. Ito talaga ay tinadhana. Diyos ang niyan, ang nagbibigay niyan. Kaya nga minsan sabi ko nga, loko rin to si Lord ah. Bakit? Bakit loko si Lord? Binigay ba naman sa atin si Digong eh? Hindi, joke lang naman yon. Sorry. Hindi ko naman sinasabi na loko-loko ang Panginoon. Ang sinasabi ko lang, syempre, dinaan tayo dun sa ganong sitwasyon. 'Di ba? Para magkaroon tayo ng malawak na kaisipan, malawak na, kumbaga, mga kababayan, yung ating nasasaklaw o yung mga bagay-bagay ay makita natin. Kasi kung hindi siguro naging presidente itong si Digong, hindi natin makikita yung yung nangyayari noon nung unang-una pa EGK sa Davao. 'Di ba? Kaya lang mga kababayan, ang dami rin pong nasakripisyo. 30,000 na tao ang nasakripisyo nung panahon ni Digong. Biruin nyo, magkano yun? 60 billion. Bakit mo nasabing 60 billion? Sabi, pinakamababa daw, 500,000 pagbuhay. Pagpatay, 1 million. Pag nanlaban, 2 million. Saan ka pa? Diyos mio, mga kababayan, kahiya-hiya. Kahiya-hiya ka, Sara Duterte. Alam mo, laglag